Nagpatawag din po ang Council for the Welfare of Children ng special meeting ng Technical Management Group noong 23 November kung saan ni-review ang goals, targets at strategies ng draft National Plan of Action for Children para sa 2011 to 2016. Tiniyak ng representative ng NNC na dumalo sa meeting na nakapasok ang nutrisyon sa pangkalahatang plano para sa mga bata. Nirecommend din ng grupo na immobilize ang rural improvement clubs para matugunan ang undernutrition ng mga bata sa mga kanayunan. Alam mo, Liza, excuse me ha. Opo, Alam mo ma'am. itong at saka para na rin sa mga tagapakinig natin, yung rural improvement clubs, ito ay siguro may 6 million na sila strong na kababaihan. Opo. Mga kababaihan ito, actually nagsimula yan nung mga asawa sila ng mga farmer beneficiaries ng Department of Agriculture. So, habang inaasikaso ng mga agriculture technicians yung kanilang mga farmer na mga kalalakihan, ito namang mga kababaihan, yung mga nanay sa kanayunan, inorganisa rin sila na into a rural improvement clubs. At noong unang panahon, meaning mga 1950s, 60s, 70s hanggang before middle of 80s, meron silang rural improvement clubs, children's center na may nutrition. Kaya siguro na i-recommend ng grupo na immobilize natin ulit ito dahil nitong mga nakaraang taon, hindi na sila wala na silang mga nutrition projects. Oo, pero sayang ang laki-laking resource sila, 6 million, at meron sila ng na simulan na ng mga nutrition programs noon. Kaya tama, I agree na dito sa rekomendasyon ng grupo na buhayin natin muli yung rural improvement clubs kasi buhay naman sila diyan sa mga kanayunan pero dagdagan natin yung kanilang pwedeng maraming magawa para sa nutrition program. Opo, at kahanga-hanga po yung kanilang mga ginagawa, ma'am. Oo. Nagkaroon din po ng meeting ang National Technical Working Group ng National Salt Iodization Program noong 22 to 25 November sa Baguio City. Sa pagpupulong, inalam ang mga pamamaraan para ma-improve ang implementasyon ng Asinlo sa Region 1 at Cordillera Administrative Region. Nagsagawa ng pagpaplano para sa 2012 base sa naging accomplishments ng 2011 at ni-review ang magiging laman ng Salt Iodization Program report sa Congress. Bumisita din ang grupo sa isang asinan sa Pangasinan, isa sa mga probinsyang major producer ng asin, para tingnan ang good practices ng salt producer. Sa Pangasinan po kasi niluluto ang asin hindi kagaya sa ibang lugar na gumagawa ng asin gaya ng Mindoro. Tinutuunan ng pansin ng NNC ang iodized salt dahil mukhang bumababa ang level ng iodine na inilalagay sa asin kaya't maaaring hindi maging epektibo ang programa. Meron din naman, Liza, ng mga parte sa Pangasinan na ang pag-produce ng asin ay yung solar drying din. Oo, yung nilalagay nila sa salt bed. Sa salt bed. So, hindi lahat ng asin doon ay niluluto. Pero Ilocos lang yata at saka Pangasinan ang meron na, at saka Cagayan ang meron ng lugar o mga producers na luto ang ginagawa para mag-produce ng asin. Nakakatuwa rin, ma'am, yung mga asin nila talagang puting-puti po. Tama. Si Regional Nutrition Program Coordinator Julie Maestre naman po ng NNC Regional Office 2 ay nakabalik na sa bansa mula sa Thailand matapos niyang i-represent ang Pilipinas sa regional seminar ng Food and Agriculture Organization ng United Nations na may temang Food for the Cities, Ensuring Resilient Food Systems in Asian Cities sa Bangkok, Thailand noong 17 to 18 November. Layon po ng seminar na alamin ang mga food and nutrition security issue ng mga lungsod. Pinag-usapan din ang action plan ng mga bansa sa Asia at ng Pacific region at pati na ang pagbuo ng mga rekomendasyon para sa international organizations. Dito sa ating bansa, higit na nagiging urbanized ang mga bayan natin kaya't maaaring magbago ang paraan na matiyak na food at nutrition secure ang mga nakatira sa lungsod. ASIC Bernie, nagkaroon din ng konsultasyon ng Department of Health at ang Nutritionist Dietitians Association of the Philippines tungkol sa panukalang Wise Eat Certification Program.
Sa programang ito, maglalagay ng isang selyo sa mga food products na masustansya, lalong-lalo na yung mga mababa sa sodium, fat at sugar. Isa itong paraan para tulungan ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon upang sila ay makapili ng mas masustansyang mga pagkain. Ang panukalang ito naman ay sinang-ayunan ng mga food manufacturer na nag-attend ng forum. Si Health OIC Undersecretary Gerardo Bayugo ang nag-present ng certification program. Kaugnay pa rin ito, Liza, nitong ating programa kaninang tinalakay natin with Miss Presi Cuevas, yung sorry, yung ating healthy lifestyle. Oo, kasi marami nga ng mga kababayan natin ngayon na dahil sa mga risk factors kagaya ng unhealthy diet ay nagiging biktima ng mga non-communicable diseases gaya ng cancers, cardiovascular diseases, iba-ibang sakit sa baga o kaya dito sa ating mga sa pulmon. Kaya isa ito sa mga paraan para ma-encourage natin ang ating mga kababayan na kumain ng healthy. Lalong-lalo na yung mga pagkain dapat mababa sa sodium, sa fat at sa sugar kasi yun ang isa sa mga dahilan kung bakit marami tayong sakit na non-communicable diseases. Okay. So ayan po, Asik Bernie, ang ilan sa mga kaganapan sa ating One Nutrition, One Nation community nitong nakalipas na linggo. Okay, maraming salamat Miss Lisa at sana'y wag kang mapagod ng Kari Report kasi napakaganda naman ang ating mga isinishare sa ating mga tagapakinig linggo-linggo sa mga nangyari sa ating nutrition community. Okay, magbabalik pong muli ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din kayo sa ating programang One Nutrition, One Nation. At sa puntong ito naman, makakasama natin ang ating Regional Nutrition Program Coordinator sa opisina ng National Nutrition Council sa Region 8 o sa Eastern Visayas. Wala pong iba kundi si Regional Nutrition Program Coordinator, Miss Karina Santiago. Miss Karen, kumusta at masustansyang hapon sa iyo? Okay. Masustansyang hapon po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Maupay nga kulop in Waray-Waray sa lahat ng community radio stations, especially dun sa aming community radio station sa Katubig, Northern Samar, yung Radyo Kasumpong. Okay, sino ang ating station manager doon? Si Miss Ang station manager po natin ay si Miss Silma Lutaw. Oo, pero ang program manager, pakibati rin po sila. Oo, maupay nga kulog sa inyong tanan dyan. Yung program manager din, si Mr. Jesse Tenedero. Gusto ko rin batiin si Mayor Freddy Candadi. Sana nakikinig kayo tsaka ngayon. Tsaka yung pong chairman ng Radio Council. Ay, oo, yung Radio Council, lalo na yung chair, yung si Miss Christine Herales. Oo, si Miss Christine. Siyang chair ng Radio Council. Okay, so, Ma'am Karen, kasi first time kaya nating ma-interview? First time ba? Hindi naman? Hindi po. Yung nung nag-interview tungkol sa BNS Congress. Okay. So, siguro, for the benefit of the other listeners ng ibang community radio stations mula Claveria, Cagayan hanggang sa Isabela City, baka gusto nilang malaman, mabigyan sila ng picture kung ano ba itong Region 8. Anong mga lalawigan ang meron sa Region 8 at mga syudad at ano bang pamumuhay ng mga tao. Bigyan niyo naman kaming idea. Okay po. Ang Region 8 po, ang mga nasasakupang probinsya niyan ay 6. Tapos meron din pong 7 cities. Dati pong 4 na syudad lang pero may dagdag na mga bagong syudad. So, all in all, may 7 syudad kami. Ang mga probinsya na nasasakupan ng Region 8 ay ang probinsya ng Leyte, ang Southern Leyte, Samar,
Northern Samar, Eastern Samar, at saka Biliran, Island Province of Biliran. Ang mga syudad naman, Tacloban City, Ormoc City, Calbayog City, at Maasin City. Yung mga dagdag ngayon ng mga syudad, yung tawag na municipies, ay yung Baybay City sa Leyte, may Catbalogan City na rin sa Samar, at oo. Borongan City sa Eastern Samar. Medyo malaki po ang aming region, mga almost 4 million na ang population sa Region 8 po, Okay. Region 8. Tapos malaki, maraming munisipyo, 135 municipalities kami. Ang pinakamalaki, marami kaming barangays, 4,390. So, ang Region 8, kilala po ang Region 8 sa I Shall Return, sa San Okay. Juanico Bridge, Magellan. yung Ay, longest si bridge. MacArthur. Yung MacArthur, oo, tsaka yung, of course, yung longest bridge in the Philippines, yung San Juanico. San Juanico. Okay. Ang pamumuhay naman dito, mainly farming and fishing. Ito yung kinabubuhay ng mga tao dito. Although marami din kilala dito na naglalagay ng banig sa parteng Samar, nagkokopra. So, yun basically ang pamumuhay dito sa Region 8 po, Ma'am Pati Bernie. kopra. Oo. Ano bang pwede pang matanim dyan maliban sa kopra? Parang wala ako nakikita. Abaka. Meron kayo, di ba? Saging at saka abaka, opo. Oo, abaka. Abaka at saka saging. Abaka kaya marami din sa parting Southern Leyte yung mga may mga products na out of abaka. O mga basket, Bags, mga opo, bag, oo. Mga sinamay. Oo. Tungkol naman po sa teka muna. Meron pang diyan, meron pang isang sa Region 8 yung First Mass. First Mass sa Limasawa, Oo, opo. di ba? Kaya nga Region 8 maraming historical di ba po? Oo. Yung Limasawa First Mass, Limasawa, Southern Leyte. It's a very Oo. small island sa Southern Leyte kung saan doon ginanap yung First Mass. Oo. Okay. Kayo ba talaga, Miss Karen, taga Region 8 ba kayo? Ma'am Burns, hindi po. Waray ba kayo? Ang roots ko po sa Bicol. Sa Manila na ako Okay. lumaki, Pero napadpad ang kayo mga dyan. parents ko ay mga taga Sorsogon. Pero 10 nag-enjoy ba years kayo na po sa ako dito sa Region 8. 11 years na pala. 11. 11 years Nag-enjoy na. naman Kaya, kayo. Ha? Nag-enjoy naman kayo sa Region 8. Nag-enjoy na. Maganda dito kasi masaya ang mga waray-waray at mga Cebuano. Medyo ang mga fun-loving dito. Mahilig sa mga karaoke, mahilig sa mga kuratsa. Masaya po dito. Very, very friendly, very hospitable ang mga taga-Region 8. Okay. Kaya ayoko na nga umalis dito. Kung masaya, Ma'am Karen, kung masaya yung mga kababayan natin dyan sa Samar Leyte region, kumusta naman yung kanilang kalagayang pang-nutrisyon? Opo. Nakakasaya rin Ang ba? naman pang nutrition, medyo may good news po ako dyan. At Ay, saka may good bad news din. Good news and bad news. Good news muna. Good news muna, Good Ma'am news muna. Karen. Oo, ang maganda kasi kung titignan po natin yung resulta ng survey ng Food and Nutrition Research Institute, yung nationwide survey po na ginagawa kada 5 taon, kung ikunukumpara namin yung 1998 survey at saka yung 2008 survey, a period of 10 years, malaki niyo po ang in-improve. Bumaba po ang porsyento ng underweight preschool children dito sa Region 8 from 37.8 to 32.1%. Kaya lang, ang bad news ko po mataas pa rin yung 32.1%. Oo, kasi lang yun, 10 taon, tapos Oo, 5 Pero para sa amin, malaki na rin pong 5 percentage points. Opo. Tapos, yung sa OPT results naman, ang good news din po is every year, bumababa naman po kami kahit 1 percentage point every year. Oo. So, nung 2010 po, 15.73% na lang ang 2010, result OPT. sa 2010. Opo. Kaya lang, may mga probinsyang matataas pa masyado ang porsyento. So base sa average, OPT. regional average yung 15%. Opo, regional average yun. So, may mataas ang porsyento, gagaya ng Samar. 24.42% pa ho yan sa OPT yun.